Ang pinakapaborito kong lugar sa buong mundo ay ang aming hapagkainan. Umaga man o hapon, iba't ibang pagkain ang laging nakahain sa lamesa. Siyempre, hindi na din mawawala ang sigaw ni nanay na Mga anak! Kakain na! umagahan, tanghalian, hapunan. Palagi namin pinagkasaluhan ng pagkain na inihanda ni nanay. Hindi lang pagkain ang dahilan kung bakit kami nagsalo-salo. Ito ang tanging lugar kung saan pinagbubuklod kami ng pagmamahalan at pagsasamahan. Lalo na kapag sumapit ang hapunan, hindi nawawala ang kwentuhan tungkol sa naging araw namin. Nabubuhay ang aming tahanan dahil sa mga halakhak at biruan ng aming pamilya. Mula sa kwento ni Michael tungkol sa basketball, o paalala at pangaral ni nanay at tatay, o di kaya mga kalokohan ni Bunso. Naging saksi ang hapagkainan na ito sa aming tawanan, pagmamahalan at pagsasamahan. Hanggang sa Michael! Stephen! Kakain na! simula nang namatay si nanay, nagbago ang ikot ng aming mga mundo. Sa akin naiwan ang iilang responsibilidad na hindi ko pasanin noon. Bilang panganay, syempre, kailangan kong tumulong sa aming pamilya bilang kanang kamay ng aking mga magulang. Si tatay naman, patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho at pagiging padre di pamilya sa aming magkakapatid. Pero simula nang nawala si nanay, palagi na lang siyang umuubing amoy alak. Nagbago ang lahat nang mamatay si nanay. Ang mga halakhak at kwentuhang bumubuhay sa aming tahanan ay napalitan ng katahimikan. Si Bunsong puno ng kalokohan, tahimik at wala nang imik. Si Michael na maraming kwento ay tila naglaho na rin. Maski si tatay na maraming paalaala at may pinakamalakas na halakhak ay hindi na rin marinig. Hindi lamang kami nawalan ng isang ina, kundi nawalan din ng ilaw sa aming tahanan. Oh, wala! Saan yung pera ko? Wala, saan yung pera ko? Hira naman, no? Wala! Ano ba naman yan eh? Pera ko yun eh. Saan yung tuition ko? Piso na lang natira dito. Michael! Michael! Ito narinig mo. Michael! Michael! Kuya, Ano? baka music ako eh. Hindi mo narinig? Hindi. Saan pera ko? Ha? Panay ko sa'yo, hindi ko alam. Hindi mo ako eh. Kaya naman. Siguro ko talaga mo ng pera ko. Puro ka na nga lang lakwatsa, puro ka ba basketball sa labas, at lagi ka na lang wala sa bahay. Sumagot ka. Ikaw na. Ikaw nga lang kuya eh. Una sa lahat, wala akong pinapakalaman sa gamit at huwag mo akong pagbintangan. Dito lang ako. Sa cellphone lang ako eh. Ganun. Sige nga. Saan ako kukuha ng pera ngayon? Paano ko babayaran ang vision ko? Ang hirap magtrabaho at mag-aral ng sabay, Michael. Sawang-sawa na ako maging panganay sa pamilyan to. Alam mo yun? Ano? Lagi na lang ako inasahan? Ang hirap yung taguyod eh, no? Minsan ko na nga lang intindihin sarili ko, Michael, sa tuition na lang. Michael! Sa tuition na lang! Pagod ka? Galit ka? Eh paano naman ako? Tol! Paano naman ako? Hindi lang ikaw nahihirapan sa sitwasyon ng pamilya natin. Hindi lang ikaw yung nawalan. Hindi lang ikaw yung nahihirapan. Ha? Ba't pa pag nakagawa ako ng mali? Naipalakpak wala ako natatanggap sa inyo. Sarado yung tenga niyo pag nagpapaliwanag ako. Hindi ko maramdaman yung pagmamahal niyo. Pakaramdam ko,
Wala akong kwenta sa pamamahay na to! Aminin mo na lang kasi. Ikaw kumuha ng pera ko, no? Pag sinabi ko bang hindi, maniniwala ka? Di ba hindi rin naman? Ano bang sa itanggi ko sa sarili ko? Paniwalaan mo na gusto mong paniwalaan. Total! Ikaw naman yung magaling. Ikaw lagi ang bida. Ikaw na lang lahat! Ano? Magsuntukan na lang tayo! Ano? Dito ka! Ano? Ano? Dito na pala. Pinakamagaling mo kapatid eh. Wala. Wala na ako sa bahay kanina. Wala ako. Bamaang-maangan ka pa. Akala mo talaga, inosente siya. Ano naman pag ginawa ko? Malis lang ako eh. Akala mo, hindi kita nakita. Bago ka umalis dyan, nakita ko may kinakalkal ka sa gamit ni kuya. Ha? Bamaang-maangan. Ano ba yun? Ikaw kumuha ng pera ko? Eh, bakit mo naman ginawa yun? Ha? Kailangan ko kumala kanina. Walang tao sa bahay. Pumuriyong ako eh. Lagi na lang ako mag-isa sa bahay. Dati nga hindi pa rin umuwi. Tapos, pagdating sa bahay ako magbabantay, lasing. Ganun araw-araw. Oh, pagod na pagod ako, kuya. Kapal ang mukha mo magreklamo ah. Binibigay naman sa'yo lahat ng pangangailangan mo ah. Kaya binibigay niyo naman pa rin kalayaan din yung magbigay eh. Isa lang yun oh. Isa lang yun. Alam mo, bunso. Alam mo naman parang nagtatrabaho ako eh. Pero bakit ginawa mo pa rin kahit mali? Ang hirap magtrabaho, bunso. Hindi ka naman lumapit sa akin ah. May kailangan ka. Pag si Bunso may kasalanan, ang dali-dali mo sabihin, okay lang yun. Eh pag ako, nasa akin yung mga mata nyo pag may mali nangyayari dito sa pamamahay na to. Sarado lahat yung tenga nyo pag nagpapaliwanag ako kahit na tama ako. Ano gusto mo? Sumigaw ako dito? Balik na ako gusto mo! Ano? Sige! Sige! Ano? Tigilan mo kita! yan! Nakaya sa kapitbahay! Oh, andyan na pala pinakamagaling natin tatay eh. Woo! Ano nangyari dito? Ito naman tayo eh. Oh, saan ka nga galing? Sa inuman? Laging wala sa bahay. Teka, huwag mo pagsasalita ng ganyan, bastos ka! Hindi ko kayo pinalaki ng ganyan! Ito naman tayo. Lagi kang wala sa bahay. Inisip mo kayo umuulan pa kami dito? Kung may kinakain pa kami? Di ba una ka ba akong mangupit dahil wala kang binibigay? Kaya akala ko ba si nanay lang na wala? Pati ikaw! Pati ikaw! Ba't parang sinasabi yung pabaya ako? Ako ang nagpabaya! Sige, pag-usapan natin to! Una sa lahat, ako ang nagpalaki sa inyong lahat! Hindi nyo ako makamusti! Hindi nyo alam kung ano yung nasa isip ko! Kung yung nararamdaman ko! Akala nyo kayo lang yung nangulila! Mga anak ako din! Ako din! Nasasaktan din ako na nawala yung nanay ninyo! Ngayon, sabihin nyo ka sa akin, paano ko nga ba ibibigay ang pagmamahal ng bilang isang nanay, ang bilang isang tatay sa inyo? Sabihin nyo ka sa akin, kayong tatlo ba mahal nyo ako? Oo! Yung alak na yun, ayun lang yung alam kong paraan para may rouse tong buhay na to! Sawang-sawa na ako! Alam mo tayo? Sana! Ikaw na lang ang namatay at hindi si nanay! Ano? Ano ka? Tama na! Tama na yan! Sige! Saan ka na? Huwag niyo akong pigilan! Tama! Michael! Tama na yan! Dito ka! Mag-toast tayo! Tama na yan! Ano ba? Ha? Tama na yan! Lahat tayo nawalan! Pero di talaga... Hindi dapat tayo nagkakaganito! Lahat na nawalan eh!
kailangan ganito? Tama na. Ganito dapat? Tay, tama na. Tay, 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 tay. Tay, ka lumingi ng tulong! Tay! Tay! Tulong! Tulungan na kami! Ano pong ibig sabihin? Dalawa lang kaya namin ampunin sa inyo, Jacob. 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 Alam kong masakit sa pakiramdam na hindi namin kaya kupkupin na kahit napilitin namin talagang hindi kakayanin ang pondo. Baka mahirapan naman. Kaya, oo nga, pasensya po. Pakabalik kayo dun, no? Oo, kuya. Pero, seryoso ka na talaga? Hindi ka pa talaga sasama? Ah. Wala eh. Hindi talaga kasi kaya ni Kuya eh. Paano yan si Bunso? Gusto ka kasama eh. May iyak nga doon sa baba. Pasensya na. Kasi kaya ni Kuya eh. Pero alam mo, nakakasiguro ako na kaya kayong alagaan nila dito doon, no? O, di ba ikaw gusto mong maging varsity? O, di ba? O, tapos si Bunso, gusto mong maging piloto. Tugutin ang mga pangarap mo, Michael. Michael, mabuti ah. Pabayaan mo ang pag-aaral sa Hacks. Kasi, kung kaya ibigay yun, sila lang may kaya nun. Sensya na. Kuya naman. Michael, alis na tayo. Lilipat tayo sa flight. Sige, tara. Tara na, Michael. Jacob, mag-iingat ka dito. Tara na, Michael. Yeah. Tol, okay, mas talaga ba? Pasensya na sa mga pinagagawa ko tol dito ah. Yeah. Mag-iingat ka dito ya. Kanabahan natin na. Babay, Jacob. Pinapabigan ni Steven. Ingat ka tol ah. Kuya, sa mga oras na to, nakaalis na kami ni na tita, tito, at ate Lara kasama si Kuya Michael. Kuya, pasensya na kung di na ako umakyat para makapagpaalam sa'yo. Hindi ko na kaya na harapin ka kaya dito na lang isulat lahat ng nararamdaman at tanong ko. Bakit kami lang ang umalis? Bakit hindi ka sa amin sumama sa Cebu? Naiirita ka na ba sa amin dahil palagi kami nag-aaway ni Kuya Michael? Pagod ka na bang alagaan kami? Sa totoo lang, Kuya, ang laki ng tampo ko sa'yo. Wala na nga si nanay, pati si tatay. Hindi ko na rin kinaya. Pati pa naman ikaw, Kuya. Ikaw na nga lang ang meron kami tapos iiwan mo pa kami. Paano na ako? Kami? Kung maghiwalay tayo? Sino na magluluto ng mga paborito kong pagkain? Sino na maglilinis ng mga sugat ko tuwing nadadapa ako? Sino nang tutulong kapag may mga bagay akong hirap akong tindihin? Sino nang magagalit kapag di ako kumakain sa tamang oras? Kapag gabi na ako umuwi? Kuya, pasensya na kung pasaway ako ah. Nagagawa ko lang naman yun kasi gusto ko ng atensyon nyo. Hindi ko naman sinasadya ng pasakatin ng ulo mo eh. Alam mo naman ang lagi na ako mag-isa dito sa bahay. Katulad nyo.
Gusto ko lang din naman maramdaman ng pagmamahal eh. Simula nung nawala si nanay, dami nang nagbago. Pero sa kabila ng lahat, salamat pa rin kuya. Dahil di mo kami pinabayaan. Kaya sa sarili mo. Hindi mo pa rin kami hanggang sa huli. Pangako kuya, naging piloto na ako. Sama-sama na tayong pupunta sa mga lugar na pinapangarap natin simula ng bata pa. Hintayin mo kami kuya. Babalikan ka namin ni Kuya Michael. Ang mapagkainan na ito, ang paborito kong lugar sa buong mundo. Dito kami nagiging buo bilang isang pamilya. Pero ngayon, magkahiwa-hiwalay na kami. Si nanay at si tatay kasama na sa itaas. Parehas nang hindi nahihirapan sa hirap ng mundo. Ang mapagkainan na ito, ang tanging saksi sa aming mga pinagdaanan sa aming pamilya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin ang kwentuhan, tawanan, na tila isang alaala na lamang ng aking babalik-balikan, ngunit di na mararanasan pa. Mahirap man o masaya, sama-sama namin pinagdaanan lahat ng pagsubok ng buhay. Simula sa nawala si nanay, nawala si tatay, hanggang sa mag-isa na lang ako sa aming munting tahanan. Ang mapagkainan na ito, ang nag-iisang saksi at tagapangalaga ng mga masasaya at mapapait na alaala ng aming pamilya. Na hanggang ngayon umaasa ako na siya ring magiging saksi sa muling pagkakabuo ng aming pamilya. Naniniwala ako na darating din ang araw o ang tamang panahon na magkakasama at magsasalo ulit kami sa iisang hapagkainan.